encounter na tao. Pero si Dong, hindi siya nagkulang sa akin sa pag-alala na maraming mas mabuting tao. Tandaan mo yan. Selosa ka ba? Nasa lugar. Very transparent. Sayang nga. Kung pwede lang i-rewind. Diba? Sana na-rewind ko Hindi So, selosa ka noon? Kasi may dahilan. Ang babae hindi magsiselos ng walang dahilan. At kapag wala kang selos na ramdaman, fine, sinasabi niya, hindi ka pwede magselos kasi wala kang trust. No, babae, nature ng babae yan. Kapag may nakikita kang alanganin na ginagawa ng babae doon sa partner mo, alangan naman, ay, ang galing, ang sweet nila together, kinikilig ako. My God, napaka-impokrita nun. No, no, no for me, di ba? Kapag may sitwasyon na nakikita mong alanganin, magre-react ka talaga. Yun lang, ang problema ko doon, nagre-react agad ako doon sa babae. Dapat pala, sa kanya ako nagre-react. Ganon, mali. Nagbati na ba kayo sa lahat ng babae na inaway mo nun? Parang oo. Pag nakikita ko sila, naiilang sila kasi alam nila yung sitwasyon kung bakit ko ginawa yun sa kanila. Pero ngayon pag nakikita ko, I'm trying to be civil, tapos may isang pagkakataon na ako na nag-initiate na pinapatawad na kita. Sinabi mo yun? Yes. Yes. Naloka siya. Naloka siya. Para ang punto ko kasi sa buhay na sobrang happy ako sa binigay ni Lord sa akin. Wala nang dahilan para yung bitterness ko nandito pa. Parang nilet go ko na yan. Parang sa isip-isip ko lang, learn your lesson, girl, ha? Huwag mo nang gawin sa iba yan. Parang ganon. Pero alam mo yun, mas masarap pa din yung wala kang kaaway na pinapatawad mo yung mga taong nakagawa ng kasalanan sa'yo. Oo. Meron ka bang insecurity? Yung totoo? Meron naman. Ang babae naman di mawawala ng insecurity yan eh. Before, pag sumasali ako ng pageant, palagi ako yung pinakamaliit. Tsaka siguro yung, yung balakang ko. Minsan kasi feeling ko, pag nakadress ako, sobrang laki ng balakang ko. Sabi ko, hello, Spanish blood. So yan, yung mga yan. Yun na yun. Siguro yung pagsasalita ng English. No way. Kasi very big deal yan sa atin ngayon eh. Pero kasi ako, hindi naging problema sa akin yun eh. Kasi sa Cavite, parang di naman kami English speaking dun. Kahit naman sa school namin, parang di naman nag-i-English lahat. Nung nagpunta lang ako sa Maynila, parang, you need to be fluent in English. When you have an interview, you have to, diba? Turo ng anak ko yun. Si Zia ang nagtuturo sa akin. That is so good. Hindi, diba? Parang sabi ko, dito kasi ako komportable. Actually, minsan si Dong, pag nag-uusap kaming dalawa, parang nasasabi ko yan sa kanya, alam mo kaya sobrang love ko tong asawa ko. Sabi niya, no. Mahal ka namin bilang ikaw. Hindi mo kailangan baguhin. But you can improve yourself. If you really want to be fluent in English, why not? Ang dami dyan mga teacher and kung ano-ano pwede magturo sa'yo. Pero parang wala ako dun sa loob ko dun. Parang okay na ako na ganito ako kasi ito talagang komportable ako. But I can try if you want. You can ask me and then I can speak in English.